guys, welcome back to my channel, Just Automotive mga guys, Suzuki. Ang problema po nito, kumikindat po yung yung oil sending unit, yung sign ng ng oil. Kumikindat. Kala mo parang tinatawag ka. Yung pera mo, ilabas mo na. Ayan mga guys, ang ginawa natin dito mga guys, tinanggal natin yung ilawan natin Kasi mga guys, hindi ko na po ibinidyo kasi po matakot tayo sa oras. Tinanggal natin yung oil sending unit. Kung makita nyo po, yung butas na yon, yun po yung yung lagayan ng oil sending unit. Ang ginawa natin mga guys, para masigurado natin, bago natin palitan yung bubuksan yung nasa ibaba, sa ilalim, tinanggal muna natin yung yung oil sending unit. Ito po yon, yung galing doon sa butas na yon. Yun, nakita nyo po yon. Ito po yon. Ngayon mga guys, nung binasaan natin ng itong mano-mano natin na oil sending unit, talaga bumabagsak. Minsan tumaas, minsan bumagsak. Kung i-rev mo po, tataas. Ito naman po, kumindat-kindat. Parang may sinasabi, hey, labas mo yung pera mo, parang ganon. Ngayon mga guys, nung napatunayan natin na nagre-reklamo na po, kumindat-kindat, sabi ko, ibaba natin yung crankcase, tignan natin yung niya, yung crankcase, yan, sobrang dumi. Ayan, kita nyo mga yan. Alam nyo po kung anong linalaman nito. Yan, ito ang lawan nito mga guys. Kaya yun. Kaya po kumindat-kindat yung yung oil sending unit, yung sign niya, ito, yung parang takuri na kulay pula. Ito po, hindi na po napapasukan ng langis. Hindi na po dumadaan ang langis dito kasi hindi na ho makahigop yung strainer. Yan, silipin natin yung strainer mga guys Ito, kakalasin natin itong mga to. Yan. Ito. Kakalasin natin yan. Tignan natin yung strainer mga guys. Yung strainer nya. Yung pinaka para diba? Sobra. Kaya alam nyo mga guys kung bakit po nakaganito. Nang dahil sa langis, overuse. Pangalawa po, baka po yung viscosity nyo po hindi nyo sinusunod para dito. Pero yung mga ganito mga guys, overuse po ito sigurado. Yung baka po yung mineral oil na 5,000 ginawa yung full synthetic 10,000 ganito mangyayari po yan. Diba? Kaya kumindat-kindat yung yung oil sending unit. Kaya nga po, sabi ko mga guys, pagpasensya nyo na po, hindi po ako nagbibideo ng kompleto kasi bisa lang tayo, huliin na lang natin agad yung yung problema. Ngayon kung nakita natin yung saka natin sasabihin. Pero kung kung step by step, baka maboring po kayo, lalong walang nanonood. Ito lang punto natin dito mga guys. Ito po yung dahilan. Kaya mga guys, ilinis natin ito. Pati yan, tanggalin natin dalawang tornilyo na yan. Ito, ililinis natin ito. Saka natin ililinis yan. Okay. Abangan nyo pag andar. Tignan natin yung yung sign ng pitaka. Yung yung parang takuri na kulay pula. Yun po yung yung kumindat-kindat. Okay. Trainer wala na. Ito lang yun parang nalinis na. Hindi na barado. Kita na. Ayan mga guys, mamaya sabi ko nga, under na tayo Lagay mo natin to, tapos yung crankcase linilis na rin. Ayan mga guys, andito na tayo sa dashboard. Kita nyo po yung yung strainer, ang linis Ibig sabihin po yung mga guys, napakita natin, kabit na rin po yun. Pero ang gagawin natin ngayon mga guys, diretsuhan tayo rito kasi po mga guys, ulitin ko po. Lahat ng video ko po, hindi ko
kinukumpleto. Ang ano lang po natin dito, ma-pinpoint lang natin yung problema. Katulad nito mga guys, na yung binabanggit natin na takore na umiilaw. Yun, daming umiilaw. Kasi mga guys, ito, nabaha po ito. Yung airbag nagbi-blink. Ibig sabihin po niyan, may problema niyan. Yung seatbelt, hindi rin natin na ikabit. Check engine, power steering. Yan yung binabanggit natin na takore. Ito, yung bomba ng langis. Yan, nakailaw po niyan. Ngayon mga guys, dahil po naikabit na yung strainer na malinis, yan, ulit natin. Start tayo. Yan, unang namatay, oh. Naiwan yung ano, yung seatbelt, tapos yung airbag. Kasi mga guys, ito ba, asama ng amoy. Amoy bulok na itlog kasi nabaha po ito. Anong finance oil nila mga guys, napansin nila, ano, umiilaw-ilaw, paminsan-minsan umiilaw tapos nag-stay. Kaya nung pumunta rito, sabi niya, Kuya Jess, i-scan ko nga. Ayan, na-scan natin yung airbag niya dahil in-order pa yung pyesa, wala pa, pwede pa naman ipagamit. Be careful lang po kasi mga guys, ibig sabihin yung airbag na yan, baka bumangga tayo, baka hindi mag-activate. Ano po yun, makakaroon tayo ng injury. Yan, yun ang ano po mga guys, ang history po nito. Yung sign ng pitaka o kaya yung takore, kasi ano po yun langis po yun. Kala mo bangka na ano, may motor, pero sabi ko rito po takore. Yan. Pintuan, seatbelt, saka airbag. Ulitin natin mga guys, yung airbag na yan, ang sira po dyan, yung ano po, yung module po yun dito sa ano, sa gitna. Patayin natin, tignan uli natin. Ayan, dyan yung takore o nakailaw. Start ulit tayo, naiwan yung check engine, manubela, baterya, takore, pintuan, airbag at saka seatbelt. Sa ano, sana mamatay ulit. Yun, namatay na. Ayun. Sa mga baguhan mga guys, ulitin ko ba sa mga baguhan po ng mga mekaniko, yan. Punasan natin para matagdagan natin yung labor. Ito mga guys, ano ba ito? Inumpisan lang kaninang umaga. Asa ko mga guys, kung ano ba, ganito po na umiilaw yung ano, yung takore o kaya yung ano, oil sending warning. Ibig sabihin po, mahina humigo po yung ano, malakas humigo po yung pump pero hindi siya hindi siya makakuha dahil barado yung strainer. Yan ang naging history po nito. Kaya doon sa vlog natin kanina, doon sa live natin, marami akong nasabi po doon. Gawin natin ano po ito. Seryoso kasi kanina puro biro-biro tayo doon eh. Okay, punta tayo sa harapan at tignan natin uli. Ganito po tayo ng mga guys, kabilis. Ay, ano sir? Long time no siya. May tools ka. Ayan mga guys. Pagpatuloy natin. Sa yun lang mga guys, ang ginawa natin dito, yung oil sending unit na yon, ilawan natin. Yun, wala nang butas dahil meron akong goma. Yun. Yan yung oil sending unit ko guys, yan. Yan, dahil may takip. Guys, ulitin natin. Yun, yung kulay ito na yan, yun yung ano, oil sending unit. Yun yung tinesting natin kanina ng ano, ng gauge na mano-mano. Kaya nung nakita natin po doon na palyado yung bomba niya, kaya nag-reset tayo, baba yung crankcase yan. Yun, naging problema nito. Kaya ulitin natin mga guys. Mag-double check tayo ulit. Ako, umiilaw ulit. Ayan, wala na.
Yan yung Takore. Yan, yung katabi ng baterya. Tapos yung pintuan. Yan, namatay na. Yan, yung nag-building, seatbelt, tapos airbag. Okay mga guys, ulitin ko ba, para sa mga baguhan ng mga mekaniko, ay, ganun lang po gawin nyo, gagawa po kayo ng gauge sa manual para po hindi tayo magagastusan. Huwag yung puro hatol na lang tayo, maawa tayo sa customer, kasi ang pera andyan lang. Kung maayos yung gawa natin, hindi naman sabi ko nga po, pera o konsensya. O konsensya muna bago pera. Kung pinera mo, mas mahirap bumalik konsensya. Kaya pera o konsensya. Dito na naman tayo. Kaya yan mga guys, hanggang dito na lang po tayo. Natanggalan natin yung sign ng Takore o kaya warning ng oil. Yun lang po ang ginawa natin. Lininis lang natin yung system. Tapos mga guys, i-recommend natin sa may-ari the next after ilang buwan o kaya kung mag-chest oil gagamit ng engine plus, tapos kung maaari mo pabagsan ulit yung strainer para ilinis, kasi kung gaano buka dumi sa ibaba, ganun din sa taas yung valve cover. Okay mga guys, hanggang dito lang po tayo. Don't forget po to subscribe, like and share. Maraming salamat.